pa lang namin sa Nay Cavite eh. So, Idol Francis Leo Marcos, nandito na po yung 10,000 ng sako ng bigas na itutulong namin. Siyempre, kasi idol namin kayo. Sasabihin ko lang yung dati, bago pa lang po kayo mag-challenge, natulong na po kami. Kahit yung sa mga dating dati pa po, natulong na kami. Maraming salamat po kasi kayo yung naging leader ng mga mayayaman na tumulong din. Kasi sabi nung iba pa to, binibidyo namin kasi para maka-inspire ng iba't ibang tao para tumulong. So, tara. Yun ang tama. Yun ang sinabi niya. Actually, kung wala ho tayong pandemic, hindi rin ho ako magbibideo eh. Alam niyo, sa totoo lang, 2007 pa ho. Grabe na yung mga pagtulong ko, pero ni minsan hindi ko ito sinocial media. Kasi wala naman ho tayong pinagdadaanan ng pandemic noon. Pero ngayon, buong mundo, nakakaranas tayo ng tinatawag na pinakamalaking kalamidad. So, kaya tayo nagbibideo para makahikayat pa. Makahikayat pa tayo ng iba pang mayayaman na huwag magtulog-tulugan. Kumbaga, huwag kayong magtago dyan sa panic room nyo. Tumulong din kayo. O, eto na. Panonoodin na natin ng kabuuan. Magaling na lalaki to. So, eto na yung 10,000 bigas. Papakita ko sa inyo. Yan. Atin lahat yan. Yan. Tutulong natin lahat yan. Yan, lahat yan. Yan, kuya. Yan, pakita mo lahat yan. Yan, dito ba? Yun, pakita mo yan lahat. So, labas na tayo kasi nagiging masikip tayo dito eh. So, lahat na nakikita nyo dyan, itutulong natin sa mga kababayan nating mahihirap. So, dito na tayo guys. Hanggang doon. Okay, so lahat na nakikita nyo dyan, sa atin yan, binili na natin yan. Dahil papamigay natin yung 70 lugar, guys. 10,000 bigas para sa mga kababayan natin. Nakikita yung truck na to. Itong napakadami. Sa atin din yan, guys. Front row. Pakita mo to, guys. Ganda guys. Yan. Makikita nyo. Tapos mamaya, yung isang truck na malaki dyan, punong-puno ng mga bigas, dadali natin sa Biñan, Laguna. Oh, mga taga Biñan. Sino ba vice mayor dyan sa Biñan? Ha? Napakaswerte nyo. May tumanggap ng challenge ko. Ha? Palagay ko, nandyan na sa Biñan yan. Ha? Nga pala, ito yung ipinagsigawan ko noon eh. Pero talaga pa pala. Bukod pa sa pagtulong nila, tinanggap pa yung challenge ko. Tumutulong na sila dati, pero ngayon tinanggap pa yung challenge ko. Samber Sosa, mabuhay ka. Yung saludo ko sa iyo, 2 kamay. Ha? Samber Sosa, yan ho yata may-ari o presidente ng Front Row. Ha? So yung Front Row at saka itong si Jonares Jacob, sila, tinanggap nila yung challenge ko. At ito matindi. Kung ako truck, sa kanila, 10,000 sako ng bigas ang ipinamigay. Palakpakan nyo nga ito, potang wala. Ayan. Malupit to. Ito yung kabuuan, no? Nasiraan pa yata sila ng truck. Ito na yung isang truck ang punong-puno ng sako ng bigas. Ops, Japanese rice yan ha. Sa mga di nakakalam, di ko rin alam eh. Sinabi lang sa akin may-ari dito na pag Japanese rice, mas pricey. Gets? Pero wala tayong pricey ngayon. Tutulong tayo kahit anong bigas yan. Dadali namin para sa mga nangangailangan ng tulong. So dadali na namin ito sa may Biñan, Laguna. So kung nakikita nyo naman, Front Row Cares. Salamat ka pala sa pagkasi sa amin dito kay Sir Patrick. Sir Patrick. Yan. Sorry dito sa Bulacan. So, mapakita ko muna si Cuba kung ano nangyari kay Cuba. So, makikita nyo po, Idol Leo Marcos, may bangas po yung ban namin. Diba? Yan. So, na-aksidente po kami kahapon. Pero hindi po yung magiging excuse para hindi tayo tumulong sa mga kababayan natin. So, papunta na po kami ng Biñan, Laguna para i-deliver yung isang truck na punong-puno ng sako
bigas. Then hindi lang po kami tutulong ngayon. May iba't ibang araw pa po kaming tutulong. Siyempre, para sa mga kababayan natin, magtulong-tulong lang tayo, mag-pray lang tayo kay God para matapos itong crisis na to. Tara. May masamang nangyari daw. Kanina, nausok ng malakas yung truck. Ayun yung truck. Pakita mo, Gami. So, tigil muna kami pero tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong natin sa mga kababayan natin. Titigil lang kami konti sa may gas station kasi ayusin lang yung makina ng saglit. Tama, let's go. So, ayan o Etong si Jonares Jacob at si Front Row ay they're working together hand in hand para makapagbigay po ng 10,000 sako ng bigas. Ayan. Di ba napakagaling? So, yun nga. So, patuloy nating panawagan ay marami sumasagot sa ating challenge. At dito, nakatulong tayo sa ating mga kababayan. Nakatulong tayo sa ating republika. Nakatulong din tayo sa ating mga sarili. Yung mga natutulog dyan, gising na. Kailangan pa bang kalembangin kayo ni San Pedro bago kayo tumulong? Baka mamaya pag medyo nahihirapan na kayong huminga, tsaka pa lang kayo itutulong. Ang pera, madaling i-recover yan. Pero itong kaganapan sa ating bayan, itong mga ganitong klaseng kaganapan, itong kaganapan na to, iuukit to sa kasaysayan ng ating panahon. Mayor, hello po. Yes, hello, good afternoon. So, ibababa na natin yung isang truck ng bigas na tulong natin. Siyempre, Front Row. Hintay lang natin si Vice Mayor. Next na namin. Kita kita lang mamaya. Hello. Sinabi ni Bro Sam. Kasama na natin si Vice Mayor ng Bigyan Laguna, si Vice Yes, sir. Vice Mayor. Hello po. Yes, hello. Good afternoon. Yes. So, nandiyan na po yung pinadala po kami ni Sir Sam Verso sa Front Row po para makatulong po sa Laguna. Yes po. Yun. Unang-una, syempre, pasalamat sa aking boss, sa aking kaibigan, Bro Sam Versosa, sa Front Row family. Maraming salamat sa tulong. At sigurado ako mas marami kayong natutulungan at lalo-lalo na magiging masaya ang mga tao dito sa Lungsod ng Bicol. Salamat din po, Vice. Walang sawang natulong pa rin po kayo sa mga tao po na kailangan. Maraming salamat, Front Row, Sir Sam. So, ayun po. Para kay Mr. Sam Versosa. Salute. Tinanggap po nila yung challenge ko. Front Row Cares. Tinanggap nila yan. Si Jonares Jacob ng Brusco Bros. Siyempre, sa pangunguna ng presidente ng Front Row na si Sam Versosa. 10,000 sako ng bigas ho yan. Tingnan nyo, sino higit makikinabang? Taong bayan. Ngayon ko lang napatunayan na malalaki pala ang kalembang ng mga taga Front Row. Talaga naman palang... Buong Laguna yan. 10,000 sako ng bigas. So, nakita nyo naman, yung mayaman challenge natin, talagang kakalembangin natin lahat ng mga mayayaman na itong Front Row na to, talagang dapat to, supportahan to Siyempre, sinusuportahan ko si Neil Arce, yung kaibigan ko. Siya nagsabi nito na merong ganitong pangyayari. So, ito pa. Yung mga tumanggap ng challenge ko, kung nakikinig kayo, si Eric Enriquez, Daniel Asuncion, Joel Simbahan Suarez, Barangay 1, Zone 1, Pasay City, isang truck ng food relief ang pinamigay sa buong Pasay. Ayan Eric Enriquez, Daniel Asuncion, Joel Simbahan Suarez, Barangay 1, Zone 1, Pasay City. Isang truck ng food and relief. Lalaki na mga kalembang nitong taon to. Pagkatapos ng COVID, punta kayo dito sa aking munting opisina na parang palasyo ang laki. Pagkakapihin ko kayo rito. Ito pa, challenge accepted. First batch distribution sa among team sa mga stranded student of UMTC Arellano Street, Letran de Davao.
High School, Tagum batch 1999 to 2000. Arriba Letran. Dami. Oh, another challenge accepted. Ha? Tinulungan po namin ay ang mga mangingisda sa Laguna de Bay. Philippine Explorer, 1 million. Tagig, Pasig, vlogger. Ano to? 1 million yung tinulong nila? 1M eh. 1 million ba to? Hindi po pangalan niya po yan. Yan po yung Philippine Explorer 1M yung ano niya po. Philippine Explorer. Oo. So, ang mga tinulungan nila, YouTuber din to. Ito mga vlogger na magagaling to. Tinulungan po nila ay ang mga mangingisda daw. Lahat ng mangingisda dyan sa Laguna de Bay. At syempre, ako po'y nakikidalamhati sa pagkamatay ni Daddy Boy Lopez. Dyan ho sa Alabang. Malapit dyan sa Laguna de Bay. Nakalimutan ko na po yung barangay. Challenge accepted. FLM Fever. Para sa mga katutubo. Sa mga katutubo naman to. Music and Live TV vlogger. Young Dreamer vlogger. Patrick Garcia vlogger. Ice Freedom vlogger from USA. Is sponsored by Sir FLM. Tulong po dito sa DRT. Ayan, nakita nyo. Ganong kalaking impluensya huyang ginawa natin para sa ating mga kababayan. Biruin mo si Mr. Sam Bersosa, yung presidente ba to, chairman o may-ari ng front row, ay tinanggap yung aking challenge through the Jonarens Jacob vlogger. 10,000 kabang bigas, 10,000 kabang bigas. Ano po yan? 20 truck po yan. Kasi ang maximum hong capacity ng isang truck, pag 50 kilos, 500. Pagka 25 kilos, 1,000 sacks ang capacity ng isang truck. Na trailer ho yun. So, 20 truck ho yan. Dahil 10,000 kaban na 50 kilos yan eh. Diba? Malupit. Tinapatan ako. 10,000, that is 100 tons. Oh, grabe, no? Challenge accepted, FLM Fever. Ano to? Act Small Thing, COVID-19 Alice, Francis Leo Marcos, MMRJ Republo, Olongapo. Dami. Nakita mo? Tulong sa mamay at nanay laban sa COVID-19 mula sa puso ng mga taga-DepEd. NATO Rosario Mojado Alliance. Marie Chris and Altura Mendoza. Another challenge accepted. Rapo Guapo TM. Yung pang birthday ko, binili ko na lang ng pangregalo sa mga tao. Happy birthday to you na lang. Ayan ha. Yun daw pang birthday niya, ibinila na lang ng pangregalo sa mga tao. Ha? Si Rapo Guapo PM. Thank you sa kay Vince Abena. Nagpadala ho ng itlog, 500 piraso. Ang daming itlog nito. Itamigay din ho natin dito sa mga mahihirap nating kababayan sa gilid. Cap Cesar Mendoza, Barangay Malis, Giginto, Bulacan. Care of Dong. Binigyan po natin yan ng 10 sako. So, ayun hindi ho sana ako magla-live ngayon, but nag-live na rin ako para ako po'y natuwa dito kay Jonares Jacob. Dahil siya po ang nag-vlog nung ipinakita niya sa kanya, tinanggap niya yung challenge challenge ko. Idol daw nila ako. Salamat. Kayo yung idol ko. Suportahan niyo yung mga vlogger na ganyan. Paramihin niyo yung kanilang mga subscription at paramihin niyo yung kanilang mga subscription nang sila'y lumakit baka tumulong pa. Ako po, matapos lang ating itong pandemic na to, ako po babalik na sa aking normal na pamumuhay. Pero kung ano man yung kikitain itong vlog na to, ipamimigay ko sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta nyo.
Mr. Sam Bersosa, may salute. Hihintayin ko lahat ng mga truck na yan kung saan-saan makakarating. May isang truck na sabi niyan. O, dapat, bali ang computation ko dyan sa 10,000 sakong bigas. Ang isang truck, pag 50 kilos, yung trailer, maximum capacity niya 500 sacks. Pag trailer ang ginamit. Pero pagka 6x, maximum capacity niyan 200 sacks. Kung 50 kilos, pare. Kasi yung 200 sacks na 50 kilos, pare, ano yun eh? 10 tonelada yun, pare. Yung isang 6x. Pero yung trailer, 40 tonner yun. Ang 40 tonner, at least 500 pagka 50 kilos. Pero pagka 25 kilos, 1,000 ang laman na sako nung isang malaking trailer. Yung 40 footer. Ano yun? 40 tonner yun. Haba nun. 40 tonner yung atin. So yun. Sam Bersosa, front row. Hindi sa ina-advertise kita, pero alam mo, saludo ko kay Mr. Sam Bersosa. Alam ng taong bayan kung sino ang kanilang tutulungan pagkatapos ng epidemyang ito. Siyempre, yung may-ari ng World Balance, si Bernard Chong, very supportive sa atin yan. Pero isa lang ang liliwanagin ko, si Bernard ho ay kaibigan ko. Okay? Kaibigan ko ho yan. Kaya huwag niyong idama yan sa mga kalokohan nyo. Basta lahat ng mga after COVID, handaan nyo na yung mga pampiyansa nyo. Handaan nyo na yung mga pampiyansa nyo. After COVID. Magpipiano kayo sa korte. Meron bang pinag-aaralan ng abogado ko yung walang bail? Para ang sarap niyan. Hindi ako magkakaso. Ako hinahanap ko yung kapatawaran sa puso ko kung paano ko kayo lahat patatawarin. Paano ko lahat patatawarin? Alam niyo ho, ako yung mapagpatawad eh. Kasi tumutulong ako sa iba. Ika nga, mahalin mo sila. Ngunit mahalin mo rin ang iyong mga kaaway. Maaaring mapatawad ko ho kayo. Kaya lang, yung asawa ko, ibang lahi ho yun eh, Haponesa. Hindi ko alam kung patatawarin ngayon. Pero ako, inahanap ko sa puso ko yung salitang pagpapatawad. Yuyosi ako. Coffee, please. Napakasarap ho ng kape ni Mr. Bernard Chong. Hindi ko ito ina-advertise. Ba't ko advertise to? Basta to, nasasarapan ako. Tapos. Walang advertisement dito, no? Pero masarap talaga. Masarap talaga. Dali, tawagan ko nga. Tawagan ko lang. Tawagan ko lang. Mga kababayan, hindi ko ina-advertise to. Pero masarap talaga eh. Okay. Hindi ko to ina-advertise. Alam mo ba kung ilan, panoorin mo ako, ilan ang viewers ko ngayon, no? 700,000 yung nanonood sa akin sa YouTube. Tingnan mo. Okay. Pero hindi ko to ina-advertise. Kaya lang, masarap talaga to, pare. Hindi nga. Siyempre, Team Hortons yan. Ano to? Siyempre, Team Hortons yan. Wala ako sinasabi. Baka mamaya, kasingilin nyo ng advertisement ito. Hindi ko ito ina-advertisement. Talagang masarap lang. Pare, naka-live ako, pare. Ayan, nakita mo. I'm on live. Pinakita ko lang na hindi ko to ina-advertise, pare. Nasasarapan lang talaga ako sa... Ayan, ang dami nagko-comment. Ano ho yan? Ano ho ba yan? Yan. Hindi ko to ina-advertise, pare. Pero masarap talaga eh. Bumili nga ako eh. Pare, number 1 coffee brand niya sa Canada. Number 1 coffee brand saan? Sa Canada. Ayun ho. Narinig niyo ho yung isa sa mga direktor ng coffee shop na to. Pero hindi ko to ina-advertise. Actually, wala akong bayad sa akin to. Ako ho nagbayad eh. Masarap lang ho talaga. Pare, kung gusto mo makita yung viewer ko, pumunta ka sa YouTube, makikita mo ang dami. Sige na, bye-bye.
Sabi niya, number 1 coffee sa Canada yan. Eh, masarap talaga. Ha? Duruin mo naman, 700,000 yung subscriber ko. Ilan? 745,000? Yung subscriber ko, di ba? Lahat yan, iinom na ng ganito. Kaping barako ng Batangas. Ito po ang kaping barako ng Batangas. Masarap. may nag-comment ulit. May nag-comment dito. Blaze Ramos, Sir Idol, mabuhay ka. Hehehe, cute ng promo, Sir Francis. Ang cute to. Ay, hindi ito promotion. Nasasarapan lang talaga ako, pare. Sino ho ba may nagbebenta ng bala ng ganito? Yung classic tabako, ako ho'y bibili. Diyos ko, wala akong mabili. Ayoko mag-yosi eh. Anyway, Sam Bersosa, Bernard Chong, mabuhay kayo. Yan ho yung mga tao na malalaki yung kalembang. Ulitin ko, ang tunay na pagkalalaki, hindi ho ginagamit sa kabaret. Hindi rin ginagamit sa mga babae. Ang tunay na mga malalaki, mga lalaki, ang iniisip nila ay yung kapakanan ng kanilang komunidad, kapakanan ng kanilang inang bayan, ng mga kababayan, kung ano yung pangangailangan. Yun ho ang masasabi nating mga tunay na lalaki. Yung mga hindi ko pa ho nababanggit dito, baka hindi pa kayo tuloy, magpatuli muna kayo. Ayun o. Ako po'y natutuwa. Natutuwa at nagagalak. Magkaiba yun. Yung natutuwa kasi tuwa. Yung nagagalak kasi as in malugod na. Pati puso mo lumulundag sa kasiyahan. Ako po'y natutuwa. Ikinagagalak ko po na makita, mabalitaan, na yung mga malalaking tao sa lipunan ay tumutugon sa aking panawagan. Panawagang lumabas sa lansangan sa kabila ng ating pinagdadaan ng epidemya para makatulong sa ating mga kababayan. Mr. Sam Bersosa, kung ang pagtulong mo na yan ay bukal sa iyong puso, maniwala ka sa akin, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya sa iyong tahanan at sa iyong kumpanya. Yang ginawa mo na yan, Mr. Bersosa, ay iuukit sa kasaysayan ng ating lipunan. Alam mo kung bakit? Ngayon na higit na nalalaman ng ating mga kababayan kung sino ang nagmamahal sa kanyang mga kababayan. Tayo, mga hindi tayo politiko. Ako, hindi ho ko politiko. May nagsasabi sa akin na ako daw ay ganito, ako daw ay ganito, ako daw ay hindi naman mayaman. Mayaman ho ako! Ang naipamigay ko na ho ay doble na ng kayamanan nyo. Ngunit ipamimigay ko pa rin lahat ng ating, kasi ako ho'y nangako na itutulong ko ito. Ang ultimate challenge ko nga ho are you willing to sell at least one of your hard asset para lang ibigay sa ating mga kababayan na aping-api na sa ating lipunan? Hindi ho ba? Kaya Mr. Sam Bersosa, mabuhay. Yun lamang po ang aking panawagan. Kaya araw-araw, patuloy ho akong nananawagan. Yung mga mayayaman dyan sa Olongapo, yung mga mayayaman dyan sa Cebu, yung mayayaman dyan sa Tagbilaran, bay, galaw-galaw na. Tanggapin nyo yung maliit na panawagan ko. Hindi ho ba? Alam nyo, napakasarap kong tumulong. Sa pagtulong mo, Diyos ang magiging gabay mo. Di ho ba? Yan, si Sam Bersosa. Grabe. Yan ang tunay na hamon. Sinagot niya yung hamon ko, talaga nakikipagsunugan ng pera. Abi, bakit hindi? Brad, 10,000 kaban. Computein mo nga. Mahirap i-compute yan eh. 10,000 times 50. 5 cards kasi is
200 sacks. Hindi, 10,000 times 50. 10,000 sako eh. Times 50 kilos per sako. 10,000 times 50. 500,000. 500,000 divided by 1,000. 500 tonelada. Metriko tonelada. Metric ton, sorry. Yan o ang binigay ni Sam Versosa. 500,000 kilos. 10,000. 10,000 times 2,000 mo nga. Itong huling delivery ko, ha? Ano? 10,000 times 2,000. 20? 10,000 times 2,000. O, yun. 20 million. Naghahabol ako sa kanya ng 50 tons. Kasi pagdating nitong delivery natin, pang 400 tonelada natin, 450 tonelada. So, naghahabol ako ng 50 tonelada. Walang problema. Tatapatan ko yan! Hihigitan ko pa! Naghahabulan. Sinobrahan mo, ha? Sam Versosa, ha? Talagang inoberan mo ako. Nakaraan linggo kasi naka 250 tonelada na ako, eh. Yung mga nagdatingan kahapon, yung mga pinamigay ko, umabot na ng 445, 50, ganon. So, tatapatan ko. May parating pa ako. Sam Versosa, grabe. Yan ang totoong sumagot sa challenge ko. Yan talaga, nagsunog ng pera. Sinunog talaga para sa mga kababayan natin. Siyempre, yung mga follower ni FLM, hindi basta patitinag to, di ba? Although, ako daw yung nagbigay. Ako daw yung kanilang inidolo. Ako daw yung gumising. Yun po, hindi dapat talaga natin ipinakikita na tayo namimigay. Pero, sa totoo lang, kaya ho natin to ipinakikita para magbigay daan, ma-encourage din yung iba. Kumbaga challenge nga ho ito eh. Parang wala itong pinagkaiba doon sa ice bucket challenge eh. Di ho ba? Ano pa silbi ng challenge kung hindi po naman pinakita sa video? Yung iba na ang utak, walang malamang kundi mambatikos at mambatikos. Tingnan nyo muna sa sarili nyo kung karapat-dapat ba kayo. Baka naman naniniwala rin kayo sa sarili nyong kasinungalingan. Di ba? May mga ganun tao eh. Naniniwala na sila sa sarili nilang kasinungalingan. Diba? Hindi na bali sana eh. Nakuda kayo ng kuda. Basta meron kayong ginawa. Wala nga kayong maipakitang ginawa nyo. Andyan lang kayo sa loob ng kwarto nyo at nagtitikol. Diba? Alam nyo, nakakasawa ho ang pagtitikol. Bagay, 1 buwan na kayo dyan nakakulong. Wala na sila sa sarili nilang kasinungalingan. Baka na ho ng gutom dyan. Hindi ko kayo masisi. Kaya kung ano na yung pinagdadaldal nyo. Alam nyo, kaysa idaldal kayo ng daldal, maghanap kayo ng sinulid, karayom, gunting, at magtahi kayo ng face mask. Pag nakarami na kayo ng face mask na tinahi, pumunta kayo dun sa mga frontliner natin, yung mga police, na nagbabantay sa checkpoint. Bigyan nyo. At least may naitulong kayo. Hindi puro ngaw-ngawang inatupag nyo. Ngaw-ngawang kayo ng ngaw-ngawan. Daldalan kayo ng daldalan. Bago wala namang kayong nagagawa. Diba? Yun yung sinasabi ko. Si Mr. Sam Versosa, yan ang literal na sumagot sa hamon ko. Anong literal? Nakipagsunugan talaga ng pera. Akala may 10,000 sako ng bigas ay pinamigay. Isang truck na yung nakita ko. So gusto kong makita yung mga susunod. Mabuhay ka, Mr. Sam Versosa. Alam ng Diyos at alam ng tao. Ang landscape ng pag-iisip ng tao ngayon nagbago. Kasi ngayong panahon na to, dito nila napatunayan kung sino ba talaga yung nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ng pandemic na to, Mr. Versosa, ako mismo, hindi mo kailangan bayaran. I-endorse ko ang kumpanya mo. Bakit? Sinagot mo yung challenge ko. At hintayin mo ang gantimpala ng Panginoon sa'yo. Kung bukal sa puso mo yung ginawa mo, bubuksan ng Diyos.
ang durungawan ng grasya ng langit para sa iyo at para sa pamilya mo. Eh ano ang katotohanan? Hindi natin kaya ang talikuran niya. Binabati ko ho ang lahat ng aking mga kaibigan, especially dyan sa Cagayan, si Mayor Rodrigo de Gracia, Perla Tomaliwan, yung aking ninong at ninang dyan sa Peña Blanca, yung mga magagaling kong mga kinakapatid, Taginod family, lahat na dyan, pati yung administrator, at syempre mga kaibigan kong pulis dyan, si Rafael Pagalilawan, si Wilson Adorio, si Major Joel Dulin, at saka yung kanyang hepe, na si Lieutenant, na si Colonel Contapay, syempre si Antonio Maralag, binabati ko yan. Yung aking ninong, si Benjamin Acorda, binabati ko yan. At yung pambansang koronel, yung tinatawag na small but terrible ng Maynila, yan 20 taong ko ng kaibigan yan, si Colonel Reynaldo Magdaluyo. Mag-iingat po kayo. Hindi mga robot yung katawan natin, baka tabaan din tayo ng COVID. Ingat, ingat. Yung mga kaibigan ko, binabati ko lahat. At mga kaibigan, ang pahabol ko ho ngayon ay para ito sa ating mga kababayan dyan sa Arayat, Pampanga. Kami ho ay nagkausap mismo ng inyong unang ginang na si Madet Alejandrino. Ang totoo pala niyan is gusto niya ako i-challenge na magbigay ng tulong sa Arayat. Ang problema ho, may sulsol. Alam niyo naman, Kapampangan, baluktot pagtagalog, sabi daw sa kanya, galitin mo si Marcos. Galitin mo. Para tumulong dito kasi ang ugali niya, pagka nainis siya, tutulong yan. Medyo mali lang ho yung pagkasabi. At medyo nakakapikon. Pero ang totoo ho, ang hangarin pala ng inyong mayor ay madagdagan lang ang kanyang itutulong para sa bayan ng Arayat. Asawa, unang ginang. Kami po'y nagkausap kanina at kami po'y nagkapatawaran. Una nga ho, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Ang Panginoon ho ay nagpapatawad. Tayo'y tao lang. Ang sabi ko sa kanya, maliwanag, wala ho tayong, wala akong sama ng loob at wala rin siya sama ng loob sa akin. Kumbaga, misunderstanding at miscommunication. Actually, yung post niya na yun, dinilit niya dahil hindi nga maganda yung kanyang sinabi. Pero naiparating ho sa akin, kung sino man yung nagkalap na yon ay may galit sa kanya yon. Kung sino man yung nagkalap noon, ay may galit sa kanya. Pero ganun pa man, siya ho ay nakipag-usap sa akin through phone sa pamamagitan ng aking tauhan na si Kagawad Allen. Tinanong ko rin kay Kagawad Allen kung ano ang pagkatao ni Ma'am Madet ay masasabi namang isang mabuting ina, isang mabuting unang ginang ng bayan ng Arayat. Mga taga-Arayat, mga taga-Arayat, kung hindi nyo ibabash ang unang ginang, ako ay pupunta dyan. Personal. Para magbigay tulong sa inyo. At doon ko mismo dadalhin sa bahay ng inyong unang ginang. Hintayin nyo lamang ho ako, Ma'am Madet. Hindi ako nangangako ng araw. Pero personal, darating ho ako dyan. Para magpahatid ng konting tulong. At syempre, dodoblihin niya. So, ang makikinabang ay mga taga-Arayat, Pampanga. So, alam nyo, ayan, naintindihan ko na ng lubusan. Nung panahon nagbibideo siya, ay may nagsasalita ng sulsol. Ma'am, galitin nyo para sumagot si Mr. Marcos. Ayun. Nung nireview niya, medyo pangit ho yung kanya nasabi, pinadelete niya. Isinave nung iba at ipinakalat hanggang sa makarating sa akin. Kung sino man ho yung nagparating sa akin, ay galit sa kanya yon. Pero ganun pa man, ang hangarin ho ng inyong unang ginang, kaya niya yung nasabi, ay para lang makatulong sa kanyang nasasakupan.
So yun ho ay tapos na yung issue na yun. At personal ko sasabihin na kami ni Miss Madet Alejandrino ay okay na. At kung hindi po ako nagkakamali, yung aking executive secretary, si Janice Alejandrino, yung dating senior vice president ng PNCC, yung kanyang asawa ay pinsan nung asawa nung mayor nyo, na si Mayor Alejandrino. So, para sa mga taga-arayat, tapos na ang issue na yan. Kung sino man yung bumabatikos kay dating unang ginang, gusto ko mag-sorry kayo sa kanya. Tutulong ako sa inyo. Darating ako dyan, hindi ko lang sasabihin kung kailan, dahil kailangan ko ng passes, kailangan ko ng ganito. Siguro, pag kukuha ko ng bigas, ako'y darating dyan. At personal kung darating ang tulong, ihahatid ang tulong ko dyan sa bayan ng Arayat. At makikipagkape ako dyan sa bahay ng unang ginang na si Madet Alejandrino. Sa panahon po ngayon, wag po tayo magilahan. Tayo po ay dapat ay nagtutulungan. Kung may nakikita po tayong tao na umaangat, wag po natin niyang hilahin. Itulak po natin yan pataas para pag nakaahon na siya doon sa tungtungan, siya ay maglaladlad ng lubid para tayong lahat ay makaakyat. Yan ho ang tamang pag-iisip. Hindi ho yung lahat tayo nasa balon. Yung isa malapit na makaahon sa balon, babatakin natin kasama-sama na tayo rito sa balon. Mali ho yun. Kung tayong lahat ay nasa Kumunoy at may isang malapit na makaalis sa Kumunoy, dapat ho wag nating hayaan, wag nating hilahin. Itulak natin siya paalis sa Kumunoy para pag alis niya, makakuha siya ng lubid, tayo ay makawala sa Kumunoy. Nakita niyo po? Yun ho ang kaibahan ng utak talangka at ng tamang pag-iisip. Ayun o. So para sa bayan ng Arayat, Pampanga, ako ho'y tutulong dyan sa pamamagitan ng inyong unang ginang na si Madet Alejandrino. So yan, magpatawaran kayo dyan. I-message nyo si Ma'am Madet Alejandrino sapagkat she has the courage to talk to me. She has all the courage to speak with me and say, I'm sorry, sir. That is not my intention. Which is I understand. Kaya po kung minsan, napakahirap po agad kasi magbitaw ng salita. Katulad ito, pag nagsasalita ako ngayon, nakaabang ho yung mga vlogger dyan. Talagang bawat letra ng sinabi ko, nakaano na. Kaya hindi ko na ho pwedeng bawiin Pagka nagkamali ako, kasi i-repost na ho nila yun. Binabati ko si Box Ongria. Sagutin mo nga to. At ako'y naka-live ikaw may naka-live ako ngayon. Sagutin mo yan. Hello. Si Boknoy. Hello. Okay. Ako boss mo. Ayun o. Kaya, wag na kayo magbasyan, okay? Tigilan natin yan. Mas magiging maunlad ang kabuhayan natin at kinabukasan natin kung tayo magtutulong-tulong. Mas magiging maayos yung ating kabuhayan. Biruin nyo, imbes na tumutulong ang unang ginang sa panahon ng pandemic, dahil binas nyo, nagtago na lang sa loob ng bahay, hindi na lumabas, hindi na rin tumulong. O edi kayong kawawa. Samantalang kung binigay nyo yung suporta sa kanya, sinabi nyo, nandito kami sa likod mo, ma'am, patawarin. Alam mo, gusto ko gayahin nyo yung unang ginang. Why? She has all the courage to talk to me, to ask for forgiveness. Yes. She talked to me through phone and asked for forgiveness. Sir, that is not really my intention. With a soft voice, my heart was melted. So I decided myself, I don't want to be incompetent to that cry. I don't want to be impotent to my battle cry. My battle cry is to help our fellow men in times of pandemic. So kapag pinairal ko yung aking pride at hindi ako tumulong, wala na rin akong pinagkaiba sa mga taong mapagpaimbabaw. Ang layunin ko ay tumulong. Ang pagpapatawad ay bahagi ng isang magandang layunin.
At ang pagpapatawad ay bahagi ng isang pagtulong. Bakit? Natulungan mong maibsan ng damdamin nila na naninikip na mga dibdib. Natulungan mo na lumuwag ang kanilang kalooban. At pag maluwag ang kanilang kalooban, nakakagawa sila ng mabuti para sa taong bayan. Di ba? So kayong lahat ng mga bumash kay Miss Janet, Ma'am Janet Madet Alejandrino, gusto ko just, kung nakapag-send kayo na maanghang na salita, siguro hindi naman masama na mag-send din kayo ng salitang, Ma'am, naintindihan na po namin. Pasensya na rin po kayo. Inidolo lang namin si Sir Marcos. Kaya kami nakapagsabi ng gano'n. Pero ngayong maliwanag na, okay na po. Yung suporta ho namin nasa inyo. Darating ako dyan. Hintay ka lang, Arayat, Pampanga. Tatapusin ko lang to. Parte ng Quezon Province. Pupunta ako dyan. Hindi ako mangangako kung ganong karami yung akin dadalhin. Pero darating ako dyan para tumulong sa inyo sa kahit anong kapamaraanan. Kahit kropek, magdadala ako dyan. Importante, tumulong ako. Magdala kaya tayo ng 2 truck na kropek. Kropek. Madaming suka ba yun? Shout out nga pala dyan sa aking 750,000 subscriber. Napakamaraming salamat po sa inyo. Biruin nyo, sa loob lamang ng 18 araw, nagkaroon ako ng 750,000 subscriber and counting. Huwag ko kayong mag-alala. Ipabalik ko sa inyo lahat yan. Di ba? Ayun o. Yung mga small vlogger, magyakapan kayo. Tinatawagan ko lahat, nananawagan din ako sa aking mga subscriber na tulungan nyo yung mga vlogger na gumagawa ng mabuti. Subscribe nyo sila, like nyo sila, panoorin nyo yung video nila para kumita sila. Kasi sa pagkita nila, pag sila'y kumita, makakatulong din po yan. Ayoko hong solohin ang fame. Hindi ko ho kailangan yan. Ang sabi ko nga po, matapos lang itong ating pinagdadaan ng pandemic, babalik ako sa aking normal na buhay. Kung ano man yung kikitain ng aking YouTube channel, ibibigay ko pa sa mga higit na nangangailangan at ibabalik ko sa inyo. At lahat ho ng subscriber ko, yung 750,000 na yan and counting, ay bahagi po ng aking ginagawa. Lahat ho ng mga pangalan dyan ay kabahagi ng aking ginagawa. Without you, wala rin po ako dito ngayon. Kaya yung magiging sweldo ko kay YouTube, mapupunta ho sa inyo yan. Yan ho ay isang pangako. Pag di ko tinupad, abusado kayo. Nangako na ako, gusto niya, iparin ko pa. Hindi ho, sa inyo yan. Kung kaya kong ibigay, yung kung ano meron ako nang hindi ako nangako, yung pakayang pangako ko ang hindi ko kayang ibigay. Ano yan? Mag-like muna po kayo. May good news na naman sa inyo. May good news sa akin? Ano yung good news? Mamaya na po. Bakit mamaya na ngayon na gusto ko makita ng tao? Boss, magandang good news yun. Magandang good May news. iiyak talaga, boss. May iiyak. Ayun po mga kapatid, maraming salamat sa inyo. At syempre, kay Mr. Sam Bersosa, may salute to you. Malaki yung kalembang mo. Sam Bersosa, mabuhay ka. At hanggang sa muli, kina-challenge ko lahat ng mga mayayaman, Luzon, Visayas, Mindanao, kung talagang may mga bayag kayo, tanggapin nyo ang challenge ko. Tulong tayo sa gobyerno, tulong tayo sa republika, tulong tayo sa ating mga mamamayan. Ang tunay na mayaman, hindi takot mawalan. Dahil kung mayaman ka at alam mo talagang mayaman ka, hindi ka takot tumulong. Alam mo kung bakit? Dahil madali lang i-recover ang kayamanan. Pero pagka hindi ka minahal ng taong bayan, kahit anong sipag mo, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka makaka-recover. Ang nakakatakot dyan, baka sa pagtulog mo, biglang naninikip na yung tip mo, sinusundo ka na pala. Sinusundo ka na. Ngayon, pag sinundo ka, ano mangyayari sa'yo? Mauubos mo ba yung kayamanan mo para bayaran si Angel of Death? Hindi mo kayang bayaran si Angel of Death.
Kaya ngayon pa lang, gumawa ka ng mabuti para meron kang upuan doon sa langit. Para pag may upuan ka na sa langit, kahit dumating si Angel of Death, hindi ka hihirit. Tara na, nagmamadali na ako, may upuan ako doon eh. Iyon ang aking sinasabi. Hanggang sa muli po, paalala doon sa ating mga kababayan, keep safe, huwag kayong labas ng labas, huwag kayong magsabong, huwag kayong kung ano-anong pinaggagawa nyo dyan, baka lalong humaba ang quarantine. Tayo rin ho ang mahihirapan. Ang gobyerno po natin ay ginagawa lahat ng kapamaraanan para maibsan ang ating mga pangangailangan, para maibsan ang ating kahirapan at maibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Although talagang hindi kinakaya ng gobyerno, kaya nandito po kami. Kami sa pangunguna ko at ng lahat ng tumamon at tumanggap sa challenge ko. Alam nyo, yung mga humamon sa akin, yung mga sumagot ng challenge ko, hindi ho isang beses sila nagbigay. Paulit-ulit. Bakit? Nakaka-addict ho ang tumulong eh. Yun ang totoo niyan. Ang pagtulong sa kapwa, pagka isinapuso mo, nakaka-addict yan. Hintayin nyo yung mga upload ko pa. Marami ako i-upload para makita nyo sa bawat araw, ako po ay hindi tumitigil sa pagtulong sa ating mga mamamayan na nangangailangan. Hanggang sa muli po, binabati ko po pati yung mga tao gama dyan at yung aking organisasyon na Alpha Kappa Rho sa Luzon, Visayas, Mindanao. Long live sa inyong lahat. At syempre, binabati ko si Dennis Abanyo at sila Doc at lahat ng membro ng Alpha Kappa Rho dito sa National Capital Region, Luzon. Long live. Sa lahat ng Grand Escape Front, long live. Mabuhay po kayo. Kita-kits tayo. Maraming salamat at mabuhay kayo. Hey! Magandang hapon, no? Hindi sana ako magla-live. Kanina na-interrupt yung live ko. Pero, meron ako magandang balita sa inyo. Alam nyo ba na may tumanggap ng challenge ko? At mamimigay ng 10,000 kaban ng bigas para sa buong lalawigan ng Laguna. Ha? Ang tumawag sa akin ay yung aking kaibigan na si Neil Arce. Yung mapapangasawa po nung ating magandang actress na si Angel. Binalita niya sa akin, sabi niya, Tol, may tumanggap ng challenge mo. Ha? Mamimigay ho ng hindi isang truck, hindi isang kaban, kundi 10,000 sako ng bigas. Oh my God, isang buong factory ho yun. Isang buong milling. Mamaya ako nasasabihin kung sino yun. May video eh. At nakarating na ho sa Laguna ang kanyang tulong at tinanggap na ho ng Vice Mayor ng Laguna. Sina-shout out ko yung si John Arens Jacob. Itong vlogger na to, masyado tong matulungin ha. Mabait ito. So gusto ko, panoorin nyo. So Idol Francis Leo Marcos, nandito na po yung 10,000 ng sako ng bigas na itutulong namin. Siyempre kasi idol namin kayo. Imagine niyo 10,000. 10,000 sako ng bigas. Panoorin ho natin to. Mukhang ito mga magagaling na lalaki to. Ha? O, share muna natin tong video para mapanood ng ating mga kababayan dahil napakaganda hong balita nito. Sa kabila ng mahal na yung bigas, talagang nakuha po nilang tumulong. Ha? Malupit. Ha? Mamaya ako nasasabihin yung kumpanya. Ha? Kung sino yung kumpanya. Share nyo nga to. Ipipakalat nyo. Huwag kayo mag-connect dito sa 2.4 ha. Baka ma-interrupt ako. Dolon, huwag ka mag-connect sa 2.4. Mag-data ka lang. Okay. So, eto po. Malupit to. So, Idol Francis Leo Marcos, nandito na po yung 10,000 ng sako ng bigas na itutulong namin. Siyempre kasi idol namin kayo. What's up sa mga
mga ka-bad boys ko dyan, good morning. Sa mga hindi pa nakanala sa akin, ako nga pala si Jonathan Jacob, aka Boss Jordan ng Brusco Brothers. What's up mga bro? Sa mga maghanap sa mga katropa ko, nandun sila sa mga sarili-sariling pamilya nila. Siyempre, nautusan sila doon, kailangan sila ng pamilya nila. So ako nandito kasi marami naman tao sa bahay, nautusan sila. Nandito ako ngayon kasi tinatanggap ko yung hamon ni Idol Francis Leo Marcos, yung Mayaman Challenge. Challenge accepted. Ang galing, di ba? Hindi naman sa pagkukupan, hindi naman tayo masyado mayaman. May kaya lang tayo. Saka pagkaya. Mamaya, papakita natin kung ganong karami yung kanilang pinamigay. At ang sponsor nila, mamaya ako na ho rin babanggitin. Okay? So, yun. Di ba ho nakakatuwa? Na putang ina may tumanggap ng ating challenge. Etong mga mayayaman tao na to, hindi lang ho basta mayaman. Malalaki yung kalembang ng mga to. At hindi rin sila natatakot na ipangalandakan yung yaman nila. Tama ho yung sinabi nito ni Jonares Jacob na kailangan tumulong tayo eh. Pandemic ngayon, kaya yung mga hindi pa nagigising dyan, yung mga natatakot bawasan yung kayamanan nila dyan, ako, ang katakutan nyo, baka bigla kayong bangungutin. Meron na kayong upuan doon sa tabi ni, alam nyo na, pinapagpag na ni Taning yung mga upuan nyo ron. Panoorin natin yung kabuuan ng 1,000 kaban. Para sarili nila. 10. Diba? Kahit alcohol lang, wala sila. Kailangan natin tumulong syempre. Basta nagkukulot ako kahit yung bukal sa puso nyo, hindi yung puro pagka-flex. Ako, aminado ko, nagpe-flex ako, pero kating-kati ako tumulong sa mga kababayan. Sa mga kababayan pa lang namin sa Naika Cavite eh. So, Idol Francis Leo Marcos, nandito na po yung 10,000 ng sako ng bigas na itutulong namin. Siyempre, kasi idol namin kayo. Sasabihin ko lang yung dati, bago pa lang po kayo mag-challenge, natulong na po kami. Kahit yung sa mga dating-dati pa po, natulong na kami. Maraming salamat po kasi kayong naging leader ng mga mayayaman na tumulong din. Kasi sabi nung iba pa ito, binibidyo namin kasi para maka-inspire ng iba't ibang tao para tumulong. So, tara. Yun ang tama. Yun ang sinabi niya. Actually, kung wala ho tayong pandemic, hindi rin ho ako magbibideo eh. Alam niyo, sa totoo lang, 2007 pa ho. Grabe na yung mga pagtulong ko, pero ni minsan hindi ko ito sinocial media. Kasi wala naman ho tayong pinagdadaanan ng pandemic noon. Pero ngayon, buong mundo, nakakaranas tayo ng tinatawag na pinakamalaking kalamidad. So, kaya tayo nagbibideo para makahikayat pa. Makahikayat pa tayo ng iba pang mayayaman na huwag magtulog-tulugan. Kumbaga, huwag kayong magtago dyan sa panic room nyo. Tumulong din kayo. Eto na. Panonoorin na natin ang kabuuan. Magaling na lalaki to. So, ito na yung 10,000 bigas. Papakita ko sa inyo. Yan. Atin lahat yan. Yan. Tutulong natin lahat yan. Ayan, lahat yan. Yan, kuya. Yan, pakita mo lahat yan. Yan, dito ba? Yung pakita mo yan lahat. So, labas na tayo kasi nagiging masikip tayo dito eh. So, lahat na nakikita nyo dyan, itutulong natin sa mga kababayan nating mahihirap. So, dito pa tayo guys. Hanggang doon. Guys, lahat na nakikita nyo dyan, sa atin yan, binili na natin yan. Dahil papamigay natin yung 70 ibang lugar, guys. 10,000 bigas para sa mga kababayan natin. Nakikita nyo yung truck na to. Itong napakadami. Sa atin din yan, guys. Front row. Ito mo to, guys. Ito. Ito, guys. Yan. Makikita nyo. Tapos mamaya, yung isang truck na malaki dyan, punong-puno ng mga bigas, dadali natin sa Viña Laguna. Mga taga Binyan. Sino ba vice mayor dyan sa Binyan? Apakaswerte nyo. May tumanggap ng challenge ko. Palagay ko, nandyan na sa Binyan yan. Nga pala, ito yung ipinagsigawan ko noon eh. Pero talaga pa pala. Bukod pa sa pagtulong nila, tinanggap pa yung challenge ko. Tumutulong na sila dati, pero ngayon tinanggap pa yung challenge ko. Samber Sosa, mabuhay ka. Yung saludo ko sa iyo, 2 kamay. Samber Sosa, yan ho yata may-ari o presidente ng Front Row.
So yung front row at saka itong si Jonares Jacob, sila, tinanggap nila yung challenge ko. At ito matindi. Kung ako track sa kanila, 10,000 sako ng bigas ang ipinamigay. Palakpakan nyo nga ito, putang wala. Ayan. Malupit to. Ito yung kabuuan, no? Nasiraan pa yata sila ng truck. Ito na yung isang truck. Ang punong-puno ng sako ng bigas ops. Japanese rice yan, ha? So mga di nakakalam, di ko rin alam sinabi lang sa akin may dito na pag Japanese rice, mas pricey. Yes. Pero wala tayong pricey ngayon. Tutulong tayo kahit anong bigas yan. Dadali namin para sa mga kailangan ng tulong. So dadali namin ito sa may Binyan Laguna. So kung nakikita nyo naman, Front Row Cares. Salamat nga pala sa pagkasi sa amin dito kay Sir Patrick. Sir Patrick. Yan. Sorry dito sa Bulacan. So, mapakita ko muna si Cuba kung ano nangyari kay Cuba. So, makikita nyo po, Idol Leo Marcos, may bangas po yung ba namin. Diba? Yan. So, na-aksidente po kami kahapon. Pero hindi po yung magiging excuse para hindi tayo tumulong sa mga kababayan natin. So, papunta na po kami ng Binyan Laguna para i-deliver yung isang truck na punong-puno ng sako ng bigas. Then hindi lang po kami tutulong ngayon. May iba't ibang araw pa po kaming tutulong. Siyempre para sa mga kababayan natin, magtulong-tulong lang tayo, mag-pray lang tayo kay God para matapos itong crisis ito. Tara. May masamang nangyari daw. Kanina, nausok ng malakas yung truck. Ayun yung truck, pakita mo, Gami. So, tigil muna kami pero tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong natin sa mga kababayan natin. Titigil na kami konti dyan sa mega station kasi ayusin lang yung makina ng saglit. Tama, let's go. So, ayan etong si Jonares Jacob at si Front Row ay they're working together hand in hand para makapagbigay po ng 10,000 sako ng bigas. Ayan. Di ho ba napakagaling? So, yun nga. So, patuloy nating panawagan ay marami sumasagot sa ating challenge. At dito, nakatulong tayo sa ating mga kababayan. Nakatulong tayo sa ating republika. Nakatulong din tayo sa ating mga sarili. Yung mga natutulong dyan, gising na. Kailangan pa bang kalembangin kayo ni San Pedro bago kayo tumulong? Baka mamaya pag medyo nahihirapan na kayong huminga, tsaka pa lang kayo itutulong. Ang pera, madaling i-recover yan. Pero itong kaganapan sa ating bayan, itong mga ganitong klaseng kaganapan, itong kaganapan na to, iuukit to sa kasaysayan ng ating panahon. Mayor, hello po. Yes, hello, good afternoon. So, ibababa na natin yung isang truck ng bigas na tulong natin. Siyempre, Front Row. Hintay lang natin si Vice Mayor. Tinext na namin. Kita-kita lang mamaya. Pero, sinabi yung paling ni Bro Sam kasama na natin si Vice Mayor ng Binyan Laguna, si Vice yes sir, Vice Mayor. Hello po. Yes, hello, good afternoon. Yes. So, nandiyan na po yung pinadala po kami ni Sir Sam versus Front Row po para makakongkit po sa Laguna. Yes po. Yun. Unang-una, syempre, pasalamat sa aking boss, sa aking kaibigan, Bro Sam Versosa, sa Front Row family. Maraming salamat sa tulong. At sigurado ako mas marami kayong natutulungan at lalo-lalo na magiging masaya ang mga tao dito sa Lungsod ng Binyan. Salamat din po, Vice. Walang sawang natulong pa rin po kayo sa mga tao po namin. Maraming salamat, Front Row Sir Sam. So, ayun po. Para kay Mr. Sam Versosa. Salute. Tinanggap po nila yung challenge ko. Front Row Cares. Tinanggap nila yan. Natulong pa rin si po kayo sa mga... Jonares Jacob ng Brusco Bros.
Siyempre, sa pangunguna ng presidente ng front row na si Sam Versosa, 10,000 sako ng bigas ho yan. Tingnan nyo, sino higit makikinabang? Taong bayan. Ha? Ngayon ko lang napatunayan na malalaki pala ang kalembang ng mga taga front row. Ha? Talaga naman palang... Hindi, buong Laguna yan. 10,000 sako ng bigas. So, nakita nyo naman, yung mayaman challenge natin, ha? Talagang kakalembangin natin lahat ng mga mayayaman na itong front row na to, talagang dapat to, suportahan to eh. Ha? Siyempre, sinusuportahan ko si Neil Arce, yung kaibigan ko. Siya nagsabi nito na merong ganitong pangyayari. So, ito pa. Yung mga tumanggap ng challenge ko, kung nakikinig kayo, si Eric Enriquez, Daniel Asuncion, Joel Simbahan Suarez, Barangay 1, Zone 1, Pasay City, isang truck ng food relief ang pinamigay sa buong Pasay. Ayan ha. Eric Enriquez, Daniel Asuncion, Joel Simbahan Suarez, Barangay 1, Zone 1, Pasay City, isang truck ng food and relief. Lalaki na mga kalembang nitong taon to. Pagkatapos ng COVID, punta kayo dito sa aking munting opisina na parang palasyo ang laki. Pagkakapihin ko kayo rito. Ito pa, challenge accepted. First batch distribution sa among team sa mga stranded student of UMTC, Arellano Street, Letran de Davao High School, Tagum batch 1999 to 2000. Arriba, Letran. Dami. Another challenge accepted. Ha? Tinulungan po namin ay ang mga mangingisda sa Laguna, Dibay. Philippine Explorer, 1 million. Tagig, Pasig, vlogger. Ano to? 1 million yung tinulong nila? 1M eh. 1 million ba to? Hindi po pangalan niya po yan. Yan po yung Philippine Explorer 1M yung ano niya po. Philippine Explorer. Oo. So, ang mga tinulungan nila, YouTuber din to. Ito mga vlogger na magagaling to. Tinulungan po nila ay ang mga mangingisda daw. Lahat ng mangingisda dyan sa Laguna, Dibay. At syempre, ako po'y nakikidalamhati sa pagkamatay ni Daddy Boy Lopez, dyan ho sa Alabang. Malapit Explorer. So, ang mga challenge accepted, FLM Fever para sa mga katutubo. Sa mga katutubo naman to. Music and Live TV vlogger, Young Dreamer vlogger, Patrick Garcia vlogger, Ice Freedom vlogger from USA. Is sponsored by Sir FLM. Tulong po dito sa DRT. Ayan, nakita nyo. Ganong kalaking impluensya ho yung ginawa natin para sa ating mga kababayan. Biruin mo si Mr. Sam Versosa, yung presidente ba to, chairman o may-ari ng front row, ay tinanggap yung aking challenge through the Jonarens Jacob vlogger. 10,000 kabang bigas, 10,000 kabang bigas. Ano po yan? 20 truck po yan. Kasi ang maximum hong capacity ng isang truck, pag 50 kilos, 500. Pagka 25 kilos, 1,000 sacks ang capacity ng isang truck. Na trailer ho yun. So, 20 truck ho yan. Dahil 10,000 kaban na 50 kilos yan eh. Diba? Malupit. Tinapatan ako. 10,000, that is 100 tons. Grabe, no? Challenge accepted, FLM Fever. Ano to? Act Small Thing, COVID-19 Alice, Francis Leo Marcos, MMRJ Republo, Olongapo. Okay. Dami. Nakita mo? Tulong sa mamay at nanay laban sa COVID-19 mula sa puso ng mga taga-DepEd. NATO Rosario Mojado Alliance, Marie Chris
ano, Marie Chris and Altura Mendoza. O, another challenge accepted. Rapo Guapo TM. Yung pang birthday ko, binili ko na lang ng pang regalo sa mga tao. Happy birthday to you na lang. O, ayan ha. Yun daw pang birthday niya, ibinila na lang ng pang regalo sa mga tao. Ha? Si Rapo Guapo TM. Oh. Thank you sa kay Vince Abena. Nagpadala ho ng itlog, 500 piraso. Ang daming itlog nito. Oh, ipamigay din ho natin dito sa mga mahihirap nating kababayan sa gilid. Cap Cesar Mendoza, Barangay Malis, Giginto, Bulacan. Care of Dong. Binigyan po natin yan ng 10 sako. So, ayun o. Hindi ho sana ako magla-live ngayon, but nag-live na rin ako para ako po'y natuwa dito kay Jonares Jacob. Dahil siya po ang nag-vlog nung ipinakita niya sa kanya, tinanggap niya yung challenge challenge ko. Idol daw nila ako. Salamat. Kayo yung idol ko. Suportahan niyo yung mga vlogger na ganyan. Paramihin niyo yung kanilang mga subscription at paramihin niyo yung kanilang mga subscription nang sila'y lumaki at tumulong pa. Ako po, matapos lang ating itong pandemic na to, ako po babalik na sa aking normal na pamumuhay. Pero kung ano man yung kikitain itong vlog na to, ipamimigay ko sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta nyo. Mr. Sam Bersosa, may salute. Hihintayin ko lahat ng mga truck na yan kung saan makakarating. May isang truck na sabi niyan. Dapat, bali ang computation ko dyan sa 10,000 sakong bigas. Ang isang truck, pag 50 kilos, yung trailer, maximum capacity niya 500 sacks. Pag trailer ang ginamit. Pero pagka 6x, maximum capacity niyan 200 sacks. Kung 50 kilos, pare. Kasi yung 200 sacks na 50 kilos, pare, ano yun 10 tonelada yun, pare. Yung isang 6x. Pero yung trailer, 40 tonner yun. Ang 40 tonner, at least 500 pagka 50 kilos. Pero pagka 25 kilos, 1,000 ang laman na sako nung isang malaking trailer. Yung 40 footer. Ano yun? 40 tonner yun. Haba nun. 40 tonner yung atin. So yun. Sam Bersosa, front row. Hindi sa ina-advertise kita, pero alam mo, saludo ko. 40 tonner, alam ng taong bayan kung sino ang kanilang tutulungan pagkatapos ng epidemyang ito. Siyempre, yung may-ari ng World Balance, si Bernard Chong, very supportive sa atin yan. Pero isa lang ang liliwanagin ko, si Bernard ho ay kaibigan ko. Okay? Kaibigan ko ho yan. Kaya huwag niyong idama yan sa mga kalokohan nyo. Basta lahat ng mga, after COVID, handaan nyo na yung mga pampiyansa nyo. Handaan nyo na yung mga pampiyansa nyo. After COVID. Magpipiano kayo sa korte. Meron bang pinag-aaralan ng abogado ko yung walang bail? Ang sarap niyan. Hindi ako magkakaso. Ako hinahanap ko yung kapatawaran sa puso ko kung paano ko kayo lahat patatawarin. Paano ko lahat patatawarin? Alam niyo ho, ako yung mapagpatawad Kasi tumutulong ako sa iba. Ika nga, mahalin mo sila. Ngunit mahalin mo rin ang iyong mga kaaway. Maaring mapatawad ko ho kayo. Kaya lang, yung asawa ko, ibang lahi ho yun Haponesa. Hindi ko alam kung patatawarin ngayon. Pero ako, inahanap ko sa puso ko yung salitang pagpapatawad. Yuyosi ako. Coffee, please. Napakasarap ho ng kape ni Mr. Bernard Chong. Hindi ko din na-advertise. Ba't ko advertise to? Basta to, nasasarapan ako. Tapos. Walang advertisement dito, no? Pero masarap talaga. Masarap talaga. Dali, tawagan ko nga. Tawagan ko lang.
Tawagan ko lang. Mga kababayan, hindi ko ina-advertise to. Pero masarap talaga eh. Okay, okay. Hindi ko to ina-advertise. Alam mo ba kung ilan, panoorin mo ako, ilan ang viewers ko ngayon, no? 700,000 yung nanonood sa akin sa YouTube. Tingnan mo. Okay, okay. Pero hindi ko to ina-advertise. Kaya lang, masarap talaga to, pare. Hindi nga. Siyempre, Team Hortons yan. Ano ba? Siyempre, Team Hortons yan. Oh, wala ho ako sinasabi. Baka mamaya, kasingilin nyo ng advertisement ito. Hindi ko to ina-advertisement. Talagang masarap lang. Pare, naka-live ako, pare. Ayun, nakita mo. I'm on live. Pinakita ko lang na hindi ko to ina-advertise, pare. Nasasarapan lang talaga ako sa, ayan, ang dami nagko-comment, oh. Ano ho yan? Ano ho ba yan? Yan. Hindi ko to ina-advertise, pare, pero masarap talaga eh. Bumili nga ako eh. Pare, number 1 coffee brand niya sa Canada. Number 1 coffee brand saan? Sa Canada. Ayun ho, narinig niyo ho yung isa sa mga direktor ng coffee shop na to, pero hindi ko to ina-advertise. Actually, wala akong bayad sa akin to. Ako ho nagbayad eh. Masarap lang ho talaga. Pare, kung gusto mo makita yung viewer ko, pumunta ka sa YouTube, makikita mo ang dami. Sige na, bye-bye. Sabi niya, number 1 coffee sa Canada yan. Masarap talaga. Pero mo naman 700,000 yung subscriber ko. Ilan 745,000? Yung subscriber ko, di ba? Lahat yan iinom na ng ganito. Kaping barako ng Batangas. Ito po ang kaping barako ng Batangas. Masarap. May nag-comment ulit. May nag-comment dito. Blaze Ramos, Sir Idol, mabuhay ka. Hehehe, cute ng promo, Sir Francis. Ang cute to. Hindi ito promotion. Nasasarapan lang talaga ako, pare. Sino ho ba may nagbebenta ng bala ng ganito? Yung classic tabako, ako ho'y bibili. Diyos ko, wala akong mabili. Ayokong mag-yosi eh. Anyway, Sam Bersosa, Bernard Chong, mabuhay kayo. Yan ho yung mga tao na malalaki yung kalembang. Ulitin ko, ang tunay na pagkalalaki, hindi ho ginagamit sa kabaret. Hindi rin ginagamit sa mga babae. Ang tunay ng mga malalaki, mga lalaki, ang iniisip nila ay yung kapakanan ng kanilang komunidad, kapakanan ng kanilang inang bayan, ng mga kababayan, kung ano yung pangangailangan. Yun ho ang masasabi nating mga tunay na lalaki. Yung mga hindi ko pa ho nababanggit dito, baka hindi pa kayo tuloy, magpatuli muna kayo. Ayun ho. Ako po ay natutuwa at nagagalak. Magkaiba yun. Yung natutuwa kasi tuwa. Yung nagagalak kasi as in malugod na, pati puso mo lumulundag sa kasiyahan. Ako po'y natutuwa. Ikinagagalak ko po na makita, mabalitaan, na yung mga malalaking tao sa lipunan ay tumutugon sa aking panawagan. Panawagang lumabas sa lansangan sa kabila ng ating pinagdadaan ng epidemya para makatulong sa ating mga kababayan. Mr. Sam Bersosa, kung ang pagtulong mo na yan ay bukal sa iyong puso, maniwala ka sa akin, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya sa iyong tahanan at sa iyong kumpanya. Yang ginawa mo na yan, Mr. Bersosa, ay iuukit sa kasaysayan ng ating lipunan. Alam mo kung bakit? Ngayon na higit na nalalaman ng ating mga kababayan kung sino ang nagmamahal sa kanyang mga kababayan. Tayo, mga hindi tayo politiko. Ako, hindi ho ko politiko. May nagsasabi sa akin na ako daw ay ganito, ako daw ay ganito, ako daw ay hindi naman mayaman. Mayaman ho ako! Ang naipamigay ko na ho ay doble na ng kayamanan nyo. Ngunit ipamimigay ko pa rin lahat.
Kasi ako ho'y nangako na itutulong ko ito. Ang ultimate challenge ko nga ho are you willing to sell at least one of your hard asset para lang ibigay sa ating mga kababayan na aping-api na sa ating lipunan? Hindi ho ba? Kaya Mr. Sam Versosa, mabuhay. Yun lamang po ang aking panawagan. Kaya araw-araw, patuloy ho ako nananawagan. Yung mga mayayaman dyan sa Olongapo, yung mga mayayaman dyan sa Cebu, yung mayayaman dyan sa Tagbilaran, bay, galaw-galaw na. Tanggapin nyo yung maliit na panawagan ko. Hindi ho ba? Alam nyo, napakasarap kong tumulong. Sa pagtulong mo, Diyos ang magiging gabay mo. Di ho ba? Yan, si Sam Versosa. Grabe. Yan ang tunay na hamon. Sinagot niya yung hamon ko, talaga nakikipagsunugan ng pera. Abi, bakit hindi? Brad, 10,000 kaban. Computein mo nga. Mahirap i-compute yan eh. 10,000 times 50. 5 tons kasi is 200 sacks. Hindi, 10,000 times 50. 10,000 sako eh. Times 50 kilos per sako. 10,000 times 50. 500,000. 500,000 divided by 1,000. 500 tonelada. Metriko tonelada. Metric ton, sorry. Yan o ang binigay ni Sam Versosa. 500,000 kilos. 10,000. 10,000 times 2,000 mo nga. Itong huling delivery ko, ha? Ano? 10,000 times 2,000. 20? 10,000 times 2,000. O, yun. 20 million. Naghahabol ako sa kanya ng 50 tons. Kasi pagdating nitong delivery natin, pang 400 tonelada natin, 450 tonelada. So, naghahabol ako ng 50 tonelada. Walang problema. Tatapatan ko yan! Hihigitan ko pa! Naghahabulan. Sinobrahan mo, ha? Sam Versosa, ha? Talagang inoberan mo ako. Nakaraan linggo kasi naka 250 tonelada na ako, eh. Yung mga nagdatingan kahapon, yung mga pinamigay ko, umabot na ng 445, 50, ganon. So, tatapatan ko. May parating pa ako. Sam Versosa, grabe. Yan ang totoong sumagot sa challenge ko. Yan talaga, nagsunog ng pera. Sinunog talaga para sa mga kababayan natin. Siyempre, yung mga follower ni FLM, hindi basta patitinag to, diba? Although, ako daw yung nagbigay. Ako daw yung kanilang inidolo. Ako daw yung gumising. Yun po, hindi dapat talaga natin ipinakikita na tayo namimigay. Pero, sa totoo lang, kaya ho natin to ipinakikita para magbigay daan, ma-encourage din yung iba. Kumbaga, challenge nga ho ito eh. Parang wala itong pinagkaiba doon sa ice bucket challenge eh. Di ho ba? Ano pa silbi ng challenge kung hindi po naman pinakita sa video? Yung iba na ang utak, walang malamang kundi mambatikos at mambatikos, tingnan nyo muna sa sarili nyo kung karapat-dapat ba kayo. Baka naman naniniwala rin kayo sa sarili nyong kasinungalingan. Di ba? May mga ganun tao eh. Naniniwala na sila sa sarili nilang kasinungalingan. Di ba? Hindi na bali sana eh. Nakuda kayo ng kuda. Basta meron kayong ginawa. Wala nga kayo maipakitang ginawa nyo. Andyan lang kayo sa loob ng kwarto nyo at nagtitikol. Di ba? Alam nyo, nakakasawa ko ang pagtitikol. Bagay, 1 buwan na kayo dyan nakakulong.
baka kayo nalilipasan na hunang gutom dyan. Hindi ko kayo masisi. Kaya kung ano na yung pinagdadaldal nyo. Alam nyo, kaysa daldal kayo ng daldal. Maghanap kayo ng sinulid, karayom, gunting, at magtahi kayo ng face mask. Pag nakarami na kayo ng face mask na tinahi, pumunta kayo dun sa mga frontliner natin, yung mga police, na nagbabantay sa checkpoint. Bigyan nyo. Yan. At least may naitulong kayo. Hindi puro ngaw-ngawang inatupag nyo. Ha? Ngaw-ngawang kayo ng ngaw-ngawan. Daldalan kayo ng daldalan. Bago wala namang kayong nagagawa. Diba? Yun yung sinasabi ko. Si Mr. Sam Versosa, yan ang literal na sumagot sa hamon ko. Anong literal? Nakipagsunugan talaga ng pera. Akala may 10,000 sako ng bigas ay pinamigay. Isang truck na yung nakita ko. So gusto kong makita yung mga susunod. Mabuhay ka, Mr. Sam Versosa. Alam ng Diyos at alam ng tao. Ha? Ang landscape ng pag-iisip ng tao ngayon nagbago. Kasi ngayong panahon na to, dito nila napatunayan kung sino ba talaga yung nagmamahal sa kanila. Pagkatapos ng pandemic na to, Mr. Versosa, ako mismo, hindi mo kailangan bayaran. I-endorse ko ang kumpanya mo. Bakit? Sinagot mo yung challenge ko. At hintayin mo ang gantimpala ng Panginoon sa'yo. Kung bukal sa puso mo yung ginawa mo, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya ng langit para sa'yo at para sa pamilya mo. Eh ano ang katotohanan? Hindi natin kaya ang talikuran niya. Binabati ko ho ang lahat ng aking mga kaibigan, especially dyan sa Cagayan, si Mayor Rodrigo de Gracia, Perla Tomaliwan, yung aking ninong at ninang dyan sa Peña Blanca, yung mga magagaling kong mga kinakapatid, Taginod family, lahat na dyan, pati yung administrator, at syempre mga kaibigan kong pulis dyan, si Rafael Pagalilawan, si Wilson Adorio, si Major Joel Dulin, at saka yung kanyang hepe, na si Lieutenant, na si Colonel Contapay, syempre si Antonio Maralag, binabati ko yan. Yung aking ninong, si Benamin Acorda, binabati ko yan. At yung pambansang koronel, yung tinatawag na small but terrible ng Maynila, yan 20 taong ko ng kaibigan yan, si Colonel Reynaldo Magdaluyo. Mag-iingat po kayo. Hindi mga robot yung katawan natin, baka tabaan din tayo ng COVID. Ingat, ingat. Yung mga kaibigan ko, binabati ko lahat. At mga kaibigan, ang pahabol ko ho ngayon ay para ito sa ating mga kababayan dyan sa Arayat, Pampanga. Kami ho ay nagkausap mismo ng inyong unang ginang na si Madet Alejandrino. Ang totoo pala niyan is gusto niya ako i-challenge na magbigay ng tulong sa Arayat. Ang problema ho, may sulsul. Alam niyo naman, Kapampangan, baluktot magtagalog, sabi daw sa kanya, galitin mo si Marcos. Galitin mo. Para tumulong dito kasi ang ugali niya, pagka nainis siya, tutulong yan. Medyo mali lang ho yung pagkakasabi. At medyo nakakapikon. Pero ang totoo ho, ang hangarin pala ng inyong mayor ay madagdagan lang ang kanyang itutulong para sa bayan ng Arayat. Asawa, unang ginang. Kami po yung nagkausap kanina at kami po yung nagkapatawaran. Una nga ho, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Ang Panginoon ho ay nagpapatawad. Tayo'y tao lang. Ang sabi ko sa kanya, maliwanag, wala ho tayong, wala akong sama ng loob at wala rin siya sama ng loob sa akin. Kumbaga, misunderstanding at miscommunication. Actually, yung post niya na yun, dinilit niya dahil hindi nga maganda yung kanyang sinabi. Pero naiparating ho sa akin, kung sino man yung nagkalap na yon ay may galit sa kanya yon. Kung sino man yung nagkalat noon, ay may galit sa kanya. Pero ganun pa man,
siya ho ay nakipag-usap sa akin through phone sa pamamagitan ng aking tauhan na si Kagawad Allen. Tinanong ko rin kay Kagawad Allen kung ano ang pagkatao ni Ma'am Madet, ay masasabi namang isang mabuting ina, isang mabuting unang ginang ng bayan ng Arayat. Mga taga-Arayat, mga taga-Arayat, kung hindi nyo ibabash ang unang ginang, ako ay pupunta dyan. Personal. Para magbigay tulong sa inyo. At doon ko mismo dadalhin sa bahay ng inyong unang ginang. Hintayin nyo lamang ho ako, Ma'am Madet. Hindi ako nangangako ng araw. Pero personal, darating ho ako dyan. Para magpahatid ng konting tulong. At syempre, dodoblihin niya. So, ang makikinabang ay mga taga-Arayat, Pampanga. So, alam nyo, ayan, naintindihan ko na ng lubusan. Nung panahon nagbibideo siya, ay may nagsasalita ng sulsol. Ma'am, galitin nyo para sumagot si Mr. Marcos. Ayun. Nung nireview niya, medyo pangit ho yung kanya nasabi, pinadelete niya. Isinave nung iba at ipinakalat hanggang sa makarating sa akin. Kung sino man ho yung nagparating sa akin, ay galit sa kanya yon. Pero ganun pa man, ang hangarin ho ng inyong unang ginang, kaya niya yung nasabi, ay para lang makatulong sa kanyang nasasakupan. So yun ho, ay tapos na yung issue na yon. At personal ko sasabihin na kami ni Miss Madet Alejandrino ay okay na. At kung hindi po ako nagkakamali, yung aking executive secretary, si Janice Alejandrino, yung dating senior vice president ng PNCC, yung kanyang asawa ay pinsan nung asawa nung mayor nyo, na si Mayor Alejandrino. So, para sa mga taga-Arayat, tapos na ang issue na yan. Kung sino man yung bumabatikos kay dating unang ginang, gusto ko mag-sorry kayo sa kanya. Tutulong ako sa inyo. Darating ako dyan, hindi ko lang sasabihin kung kailan, dahil kailangan ko ng passes, kailangan ko ng ganito. Siguro, pag kukuha ko ng bigas, ako'y darating dyan. At personal kung darating ang tulong, ihahatid ang tulong ko dyan sa bayan ng Arayat. At makikipagkape ako dyan sa bahay ng unang ginang na si Madet Alejandrino. Sa panahon po ngayon, wag po tayo magilahan. Tayo po ay dapat ay nagtutulungan. Kung may nakikita po tayong tao na umaangat, wag po natin niyang hilahin. Itulak po natin yan pataas para pag nakaahon na siya doon sa tungtungan, siya ay maglaladlad ng lubid para tayong lahat ay makaakyat. Yan ho ang tamang pag-iisip. Hindi ho yung lahat tayo nasa balon. Yung isa malapit na makaahon sa balon, babatakin natin, kasama-sama na tayo rito sa balon. Mali ho yun. Kung tayong lahat ay nasa Kumunoy, at may isang malapit na makaalis sa Kumunoy, dapat ho, wag nating hayaan, wag nating hilahin. Itulak natin siya, paalis sa Kumunoy, para pag alis niya, makakuha siya ng lubid, tayo ay makawala sa Kumunoy. Nakita niyo po? Yun ho ang kaibahan ng utak talangka. At ng tamang pag-iisip. Ayun o. So, para sa bayan ng Arayat, Pampanga, ako ho'y tutulong dyan sa pamamagitan ng inyong unang ginang na si Madet Alejandrino. So, yan. Magpatawaran kayo dyan. I-message nyo si Ma'am Madet Alejandrino sapagkat she has the courage to talk to me. She has all the courage to speak with me and say, I'm sorry, sir. That is not my intention. Which is I understand. Kaya po kung minsan, napakahirap po agad kasi magbitaw ng salita. Katulad ito, pag nagsasalita ako ngayon, nakaabang ho yung mga vlogger dyan. Talagang bawat letra ng sinabi ko, nakaano na. Kaya hindi ko na ho pwedeng bawiin Pagka nagkamali ako kasi i-repost na ho nila yun. Binabati ko si Box Ongria. Sagutin mo nga to. At ako'y naka-live ikaw may naka-live ako ngayon. Sagutin mo yan. Hello? Si Boknoy. Hello? Okay. Ako boss ko.
Ayun o. Kaya, wag na kayo magbasyan, okay? Tigilan natin yan. Mas magiging maunlad ang kabuhayan natin at kinabukasan natin kung tayo magtutulong-tulong. Mas magiging maayos yung ating kabuhayan. Biruin nyo, imbis na tumutulong ang unang ginang sa panahon ng pandemic, dahil binas nyo, nagtago na lang sa loob ng bahay, hindi na lumabas, hindi na rin tumulong. O hindi kayong kawawa. Samantalang kung binigay nyo yung suporta sa kanya, sinabi nyo, nandito kami sa likod mo, ma'am, patawarin. Alam mo, gusto ko gayahin nyo yung unang ginang. Why? She has all the courage to talk to me, to ask for forgiveness. Yes. She talked to me through phone and asked for forgiveness. Sir, that is not really my intention. With a soft voice, my heart was melted. So I decided myself, I don't want to be incompetent to that cry. I don't want to be impotent to my battle cry. My battle cry is to help our fellow men in times of pandemic. So kapag pinairal ko yung aking pride at hindi ako tumulong, wala na rin akong pinagkaiba sa mga taong mapagpaimbabaw. Ang layunin ko ay tumulong. Ang pagpapatawad ay bahagi ng isang magandang layunin. At ang pagpapatawad ay bahagi ng isang pagtulong. Bakit? Natulungan mong maibsan ng damdamin nila na naninikip na mga dibdib. Natulungan mo na lumuwag ang kanilang kalooban. At pag maluwag ang kanilang kalooban, nakakagawa sila ng mabuti para sa taong bayan. Di ba? So kayong lahat ng mga bumash kay Miss Janet, Ma'am Janet Madet Alejandrino, gusto ko just, kung nakapag-send kayo na maanghang na salita, siguro hindi naman masama na mag-send din kayo ng salitang, Ma'am, naintindihan na po namin. Pasensya na rin po kayo. Inidulo lang namin si Sir Marcos. Kaya kami nakapagsabi ng gano'n. Pero ngayong maliwanag na, okay na po. Yung suporta ho namin nasa iyo. Darating ako dyan. Hintay ka lang, Arayat, Pampanga. Tatapusin ko lang to. Parte ng Quezon Province. Pupunta ako dyan. Hindi ako mangangako kung ganong karami yung akin dadalhin. Pero darating ako dyan para tumulong sa inyo sa kahit anong kapamaraanan. Kahit kropek, magdadala ako dyan. Importante, tumulong ako. Magdala kaya tayo ng 2 truck na kropek. Kropek. Madaming suka ba yan? Madaming suka ba yun? 10,000 viewers. Shout out nga pala dyan sa aking 750,000 subscriber. Napakamaraming salamat po sa inyo. Biruin nyo, sa loob lamang ng 18 araw, nagkaroon ako ng 750,000 subscriber and counting. Huwag ko kayong mag-alala. Ipabalik ko sa inyo lahat yan. Di ba? Ayun o. Yung mga small vlogger, magyakapang kayo. Tinatawagan ko lahat, nananawagan din ako sa aking mga subscriber na tulungan nyo yung mga vlogger na gumagawa ng mabuti. Subscribe nyo sila, like nyo sila, panoorin nyo yung video nila para kumita sila. Kasi sa pagkita nila, pag sila'y kumita, makakatulong din po yan. Ayokong solohin ang fame. Hindi ko ho kailangan yan. Ang sabi ko nga po, matapos lang itong ating pinagdadaan ng pandemic, babalik ako sa aking normal na buhay. Kung ano man yung kikitain ng aking YouTube channel, ibibigay ko pa sa mga higit na nangangailangan at ibabalik ko sa inyo. At lahat ho ng subscriber ko, yung 750,000 na yan and counting, ay bahagi po ng aking ginagawa. Lahat ho ng mga pangalan dyan ay kabahagi ng aking ginagawa. Without you, wala rin po ako dito ngayon. Kaya yung magiging sweldo ko kay YouTube, mapupunta ho sa inyo yan. Yan ho ay isang pangako. Pag di ko tinupad, abusado kayo, nangako na ako, gusto niya, tiparin ko pa. Hindi sa inyo yan. Kung kaya kong ibigay, yung kung ano meron ako, nang hindi ako nangako, yung pakayang pangako ko ang hindi ko kayang ibigay.
Ano yan? Mamaya na po, boss. Mag-live muna po kayo. May good news na naman sa inyo. May good news sa akin? Ano yung good news? Mamaya na po, boss. Bakit mamaya na ngayon na gusto ko makita ng tao? Mamaya na po, boss. Magandang good news yun. Magandang good May news. iiyak talaga, boss. May iiyak. Ayun po mga kapatid, maraming salamat sa inyo. At syempre, kay Mr. Sam Versosa, may salute to you. Malaki yung kalembang mo. Sam Versosa, mabuhay ka. At hanggang sa muli, kina-challenge ko lahat ng mga mayayaman, Luzon, Visayas, Mindanao, kung talagang may mga bayag kayo, tanggapin nyo ang challenge ko. Tulong tayo sa gobyerno, tulong tayo sa republika, tulong tayo sa ating mga mamamayan. Ang tunay na mayaman, hindi takot mawalan. Dahil kung mayaman ka at alam mo talagang mayaman ka, hindi ka takot tumulong. Alam mo kung bakit? Dahil madali lang i-recover ang kayamanan. Pero pagka hindi ka minahal ng taong bayan, kahit anong sipag mo, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka makaka-recover. Ang nakakatakot dyan, baka sa pagtulog mo, biglang naninikip na yung tip-tip mo, sinusundo ka na pala. Sinusundo ka na. Ngayon, pag sinundo ka, ano mangyayari sa'yo? Mauubos mo ba yung kayamanan mo para bayaran si Angel of Death? Hindi mo kayang bayaran si Angel of Death. Kaya ngayon pa lang, gumawa ka ng mabuti para meron kang upuan doon sa langit. Para pag may upuan ka na sa langit, kahit dumating si Angel of Death, hindi ka hihirit. Tara na, nagmamadali na ako, may upuan ako doon eh. Iyon ang aking sinasabi. Hanggang sa muli po, paalala doon sa ating mga kababayan, keep safe, huwag kayong labas ng labas, huwag kayong magsabong, huwag kayong kung ano-anong pinaggagawa nyo dyan, baka lalong humaba ang quarantine. Tayo rin ho ang mahihirapan. Ang gobyerno po natin ay ginagawa lahat ng kapamaraanan para maibsan ang ating mga pangangailangan, para maibsan ang ating kahirapan at maibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Although talagang hindi kinakaya ng gobyerno, kaya nandito po kami. Kami sa pangunguna ko at ng lahat ng tumamon at tumanggap sa challenge ko. Alam nyo, yung mga humamon sa akin, yung mga sumagot ng challenge ko, hindi ho isang beses sila nagbigay. Paulit-ulit. Bakit? Nakaka-addict ho ang tumulong eh. Yun ang totoo niyan. Ang pagtulong sa kapwa, pagka isinapuso mo, nakaka-addict yan. Hintayin nyo yung mga upload ko pa. Marami ako i-upload para makita nyo sa bawat araw, ako po ay hindi tumitigil sa pagtulong sa ating mga mamamayan na nangangailangan. Hanggang sa muli po, binabati ko po pati yung mga tao gama dyan at yung aking organisasyon na Alpha Kappa Rho sa Luzon, Visayas, Mindanao. Long live sa inyong lahat. At syempre, binabati ko si Dennis Abanyo at sila Doc at lahat ng membro ng Alpha Kappa Rho dito sa National Capital Region, Luzon. Long live